Pagkagising ko nga ay ininit ko na nga lang pala tong natirang sopas kagabi. Nga nagyayelo kaya yan nagpakulo na nga lang ako ng tubig na may kaunting paminta, asin at magic sarap. Kumukulo na nga isinulog ko na nga tong noodles kasi nga medyo natuyuan talaga yung noodles, ang liit kasi nung pinaglutuan ni tatay. Pero yung lasa niya ay sobrang sarap nga at sobrang dami pang ang sahog na manok. Agad-agad ko na nga binigyan si nanay nung naluto na nga eto nga at pordakain na nga si nanay kasi nga kailangan niyang kumain gawa ng iinom siya ng gamot. Tapos kumuha na nga rin ako ng para sa akin kasi nga mainit-init to, mas masarap kasing kainin kapag mainit ang sopas. Hindi nga ako nakapagtimpla ng kape nung mga oras na yan kasi nga wala kaming available na kape, asukal lang ang meron. Hindi naman ako makabili kasi talagang wala talaga akong pambili o diba? Ang hirap din talaga nung wala kang sariling pera at umaasa ka sa sahod ng asawa mo. Kasi nga kapag ganitong may gusto kang bilhin, hindi mo mabili. May gusto kang kainin, hindi mo makain kasi nga wala ka talagang pambili. Kaya kayo hanggat may trabaho kayo, pahalagahan nyo yung trabaho nyo, huwag nyo bibitawan. Kaya mag-ipon kayo hanggat kaya nyo kasi nga mahirap talaga yung walang sariling pera. Sasabihin bakit hindi na lang ako mag-business o kaya magtrabaho. Baga magbi-business kung wala namang puhunan. Nag-try din naman ako mag-business kaso hindi nga nag-click. Paano naman ako magtatrabaho kung wala namang mag-aalaga sa mga anak ko, diba? Ito nga may dumating na parcels para sa hipag ko. Sabi nga niya daw ay buksan ko muna bago ko tanggapin. Kaso ayaw naman ng rider. So ako na nga lamang ay pagkatanggap ko ay binidyohan ko na nga lamang at eto nga at napasama pa nga sa vlog. Na nga lamang at tamang-tama nga yung diniliver kasi kung hindi sayang din naman yung order. Kaya nga nakasale daw tong sesame oil kaya bumili na nga daw siya kasi sobrang mura na nga daw. Kapag binili daw to sa grocery is napakamahal nga daw. Siyempre, nung magtatanghali na nga is for the init na nga lang ako itong lumpia. Ito na nga lang yung uulamin namin sa pananghalian. Konti na nga lang to kaya pagkakasyahin na nga lang din namin. Bad ng hapon naman is nakakaantok nga kasi nga hindi talaga ako nakapagkape. At etong bunsuan ko nga is natutulog nga. Ako nga sanang matulog kaso nga hindi nga pa pwede kasi nga marami pa rin akong gagawin. Medyo nagpapahinga lang ako ng mga oras na yan. Naalala ko nga na may 2 pa nga ako at agad ko na nga sinamsam sa sampayan. Oras na nga yan ay alaga ko nga pala ang aming baby Nika kasi nga magpapacheck up yung mami niya. Siya sa isang gilid naglalaro at buti na nga lamang at tahimik siya. Katapos nga rin ako ng 2 PM kasi nga mabait nga siya nung mga oras na yan. Na nga siya isinama ng mami niya kasi mahihirapan nga siyang magpa-check up. Eto nga at for the tupi na nga ang mamiroan nyo hanggang dumating nga ang aking ate Yumi at medyo maligalig nga dito. Ang kulit nga at may hinahanap nga siya, yung pala kukunin niya lang pala yung kumot at maglalaro nga daw siya sa baba. Tinatamad nga talaga ako nitong mga oras na to kasi nga inaantok talaga ako, ganun talaga ako kapag hindi ako nakakapagkape. Kaya sa akin is sobrang halaga talaga ng pagkakape kasi ayun talaga yung gumigising sa akin. Para bagang nawawala talaga yung lakas ko kapag hindi ako nagkakape. Sorry naman. Medyo nalulungkot na naman nga ako ng mga oras na yan. Hindi ko ba malaman kapag nag-iisa talaga ako kung ano-ano talagang naiisip ko. Kasi nga kung ano-ano na nga rin yung pumapasok sa isip ko, ganyan talaga siguro kapag hindi ako nagkakape. Ang bandang hapon na nga ay pinagtimpla na nga ako ni daddy ng kape kasi nga nakabili na nga siya. At eto nga for dahalo na nga ako. Siyempre nga karga ko pa nga rin ng aming baby Nika kasi nga wala pa nga rin pala yung mami niya. Nagugutom na nga to sa gatas kaya siguro nang aagaw na siya at umiiyak na nga rin. Kung kasi siya dumededi sa nanay niya, hindi kasi ito nasanay sa bote, kaya kawawa nga kapag iniiwan. Ay dumating nga pala si Ashley at sinauli nga pala yung laptop ko. Dala pa nga siyang donut na pasalubong at tuwang-tuwa naman si ate Yumi at nakarami nga. Nagmerienda ko na nga rin pala sila nitong natirang palabok ng birthday ni tatay at kasama pa nga pala nila si Jiro, yung pamangking kong poging-pogi. Magba-birthday na nga rin pala yung batang yan. Yan nga po nakain na nga sila Ashley at nasarapan nga pala sila sa luto ni tatay. Tapos binigyan nga rin pala ako ni Ashley nitong diaper na large na para kay Andre. Sobrang tuwang-tuwa nga ako kasi nga makakatipid nga ako. Tapos meron pa nga rin pala tong kasamang bag na para kay Yumi. Try ko na nga itong paggamit mamayang gabi. Salamat nga pala ulit Ashley. O siya hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Bye!